Nice ding yung araw. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Kaya i-stencil na natin yan magkabilaan. Bali itong papatato ng client natin ngayon ay Japanese, Chinese, magkabila ang balikat. Kaya let's go, umpisa na natin to. Sila sir pala ay biglaan na pumunta dito sa studio natin. Nagulat nga si sir dahil tayo pala yung magiging artist niya. Si sir pala ay kilala tayo pero hindi niya akalain na tayo yung pinuntahan niyang artist at magtatato sa kanila. Nakapag-chat naman si sir sa Facebook natin o sa page natin pero hindi niya tayo namukaan. Kaya nagulat si sir na tayo pala yung artist na pupuntahan niya dito sa studio. Gopings daw kasi yung profile picture sa Facebook pero yung sa personal, no comment na siya. Parang nahihiya pang sabihin ni sir na pangit sa personal. Pero parang ganun na nga yung sinasabi niya. Pasmado yung bibig. Parang ang sarap tuloy ibaon yung needle ng napakalalim. May galit no? Binawi naman niya yung mga sinabi niya. Kaso nga lang ang problema, nasabi na niya. Pero nung una, akala ko nga hindi magpapatato si sir. At akala ko, sinamahan niya lang yung kaibigan niya. Nung una pa nga ay hindi talaga sila yung unang pumunta dito sa studio. Dahil malapit lang naman yung lugar niya sa studio natin, ang ginawa nila ay nagpapunta pa sila ng mga bata para tawagin tayo at magpapatato daw yung kuya nila. Sabi ko nga sa mga pinapunta nila dito sa studio na, nasan ba yung kuya mo? Baka pwede mong tawagin para mapag-usapan namin kung ano yung gusto nilang ipatato. Mahirap naman din talaga pag hindi mo kausap yung client. Kahit sa online o sa personal man lang. Para man lang makapag-conversation kung ano yung dapat gawin o ano yung papatato nila. Mahirap kasi yon na sasama lang tayo basta-basta. Hindi naman natin kilala kung sino yon. Kaya kung sakaling magpapatato kayo, mas mainam na direktang kakausapin nyo yung artist na pagtatatuan nyo para makapag-usap kayo kung ano yung gagawin nyo o plano nyo sa gusto nyong ipatato. Pero yung kagandahan naman, yung sinabihan natin yung mga pumunta dito sa studio natin, napapuntahin na lang yung kuya nila para makausap din natin ng maayos. Agad-agad naman ding pumunta sila sir. Nung nakausap nga natin sila ay balak pala nilang magpa-home service. Pero dahil nga nandito na sila sa studio, sinabihan natin sila na medyo magtatagal pa. Dahil kailangan pa natin mag-asikaso ng mga gamit na dadalhin natin para makapag-home service sa kanila. Sinabihan nga din natin sila na may additional fee pag pumunta tayo o nag-home service tayo sa kanila. At sabi ko nga medyo magtatagal nga rin dahil magliligpit pa tayo. Dahil kailangan natin bitbitin yung mga kailangan natin gamitin sa pagtatato papunta sa bahay nila. Kaya nag-request na nga lang din tayo para hindi tayo mahirapan sir o magtagal. Pwede naman dito na tayo sa studio dahil nandito na rin naman kayo para hindi ko na rin kailangan magligpit at tuloy-tuloy na yung session natin. Nagdadalawang isip pa nga sila sir kung dito na lang sa studio o sa bahay nila sir talaga. Pero na-convince naman natin sila sir dahil nandito na din naman sila sa studio natin. Tapos yung mga tumawag sa kanila na akala ko nga ay kapatid nila, hindi pala daw nila kapatid yun. Ginagalang lang pala sila kaya pala tinatawag lang na kuya. At akala ko nga kapatid yun nila sir kaya natanong natin sila sir kung kapatid ba nila yung pumunta dito sa studio natin kanina. At sinabi nga nila na hindi daw nila kapatid yun. Tinanggi no? Baka naman hindi naman talaga kapatid. Bali pala tatlo yung tinato natin kay sir. Magkabila ang balika tapos dito sa bandang paa. Tapos yung pinatato niya ay paa din. Paa ng aso. Bali ito yung napiling ipatato ni sir para sa pre-tattoo niya. Dahil nakita niya yung lagayan ng pre-tattoo natin at naghanap siya ng design doon. At ito yung design na napili niyang ipatato. Dahil alam naman natin pag pumunta talaga dito sa studio natin at magpapatato ka, pwede kang magpa-pre ng minimal tattoo. I-request mo lang at sabihin mo na gusto mo ng minimal tattoo. Pwede ka na rin naman mag-send ng design ng minimal tattoo o dito na lang sa mismong studio natin. Yung pre-minimal tattoo natin ay hindi pwedeng i-share sa iba. Kapag ikaw yung nagpatato, ikaw lang yung pwedeng mabigyan ng pre-tattoo. Dahil yung gagamitin natin na ink o needle, ayun na rin naman yung gagamitin natin para sa tattoo mo. O yung idadagdag natin na pre-minimal tattoo. Ayun na rin pala, tapos na rin pala tayo. Ito na rin pala yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo sa balikat ni sir. Magkabila ang balikat nga yan ni sir. At si sir na lang yung bahalang umintindi sa meaning na pinatattoo niya sa atin. Bahala na kayo mag-isip kung ano yan. Binigyan pa ng palaisipan. Pwede mo na i-comment kung alam mo kung ano yung pinatattoo sa atin ni sir. Ito naman yung pre-tattoo. Kaya para sa tattoo ni sir, nice!